Ano ang kayang baguhin ng isang makina? Kayang pabilisin ang produksyon, kayang bawasan ang gastos, at kung minsan, kaya nitong baguhin ang kapalaran ng isang negosyo. Mga gano'n na ho ang nilaki ng profit ninyo? Hindi na ako bababa sa 6M per month, kumbaga. Isang simpleng fabrication shop na limitado ang gagamitan. Ngunit ngayon, isa na sa mga gumagawa ng malalaking agri-industrial machinery sa bansa. Ano ang nagbago? Alamin dito sa Negosiyensya. Produksyon ay mas bibilis na. Negosyo mo ay tiyak kang kita. Para sa buhay na sadyang kay kana. Dito yan sa Negosiyensya. Mula sa coconut processing hanggang agricultural at waste management equipment. Halos lahat ng engineering solutions para sa iba't ibang industriya kaya na nilang gawin. Sir Vic, kayo ho ang tinaguri ang one-stop shop ng agri-industrial machinery sa ating bansa. Ano ho ba yung mga product line ninyo? Yes, marami-rami. So far, ang click ngayon is sa industry ng niyog. So lahat ng mga equipment, mayroon tayo dito. Kabilang sa kanilang produkto ang dehusking machine na gamit pagbalat ng niyog. Ang kagandahan nitong machine na ito, isang machine, ang equivalent ito is 20 na tao na nagmanually nagbubunot. Ito po ay 250 husk per hour. Dati sa mano-mano, it will take how many persons nga po to 20. complete yung trabaho? 20 para sa ilang niyog. 250 pieces. Mabibili rin sa kanila ang decorticating machine, multi-purpose shredder, at dryer. Sa Dito, in makinarya 1 po. hour malang, pwede kang mag-fiber in 500 husk per hour. Ganun Na dati, karami. siguro yung ganong volume kung mano-mano, mga ilang tao It abutin. takes a day bago matapos yung 500. At ilang tao ho ang manandraba? 20 20. rin. 20 rin. Ngunit ang tanong, paano nagawa ng isang maliit na fabrication shop na maging isa sa mga leading manufacturer ng agri-industrial machinery sa bansa? Ang sagot, nagsimula sa oportunidad na ibinigay ng Department of Science and Technology. Yung program natin sa Department of Science and Technology, especially the Small Enterprise and Technology Upgrading Program, or DOST setup, is a flagship countrywide program of DOST. And it aims to assist our micro, small, and medium enterprises, enhance their operations, and then of course, with the end goal of enhancing product quality, yung quality ng product, then yung competitiveness nila, as well as yung their market, no? Enhancement of their market. And one very, very exciting part about this is the program provides technology through machines or equipment to the enterprises. Taong 2006, nang unang mag-avail ng Small Enterprise Technology Upgrading Program si Vic. Dito nabigyan siya ng aabot sa 300,000 pesos worth of technology assistance. Kumpisa ako sa TIG at saka MIG, yung sa welding sa stainless at saka ordinary. Then next, pinabil ako ng shearing machine, yung automatic na mag-cutting. Then later on, yung CNC. So with that machine, marami akong naisip na gusto nang magawa. Hindi lang doon sa agriculture, pumasok pa ako sa ibang bagay na Dahil dumarami ang demand sa kanyang mga produkto, matapos ang isang dekada, muling lumapit si Vic sa DOST. And then, nung time na na-acquire nyo na itong mga equipment na ito, gaano ho nag-improve yung inyong production back then? Yes, nag-improve yung quality at saka yung number of days na magawa namin. Noon kasi, makagawa lang tayo na we are happy if we can get 5 units. Ngayon, nasa 15 na tayo, hindi bababa sa 15 units. Meaning, nag-triple. Up next, bukod sa napabilis ang produksyon, paano pa ba nabago ng agham ang negosyo ni Vic? Magkano na nga ba ang kinikita ngayon ng Suki Trading Corporation? Maybe nasa mga isang buwan ako kita ng mga
Maraming nabago sa negosyo ni Vic mula nang maging benepisyaryo ng DOST setup. Ang kagandahan dun sa bagong CNC is lalong bumilis yung production at saka gumanda yung finished product. So maganda yung cutting na kasi precise na. Tapos yung yung reject malit na lang kasi computerized na. Mga ilang percent na lang po ang reject ngayon? Dati kasi sa manual nasa 10% eh. Laki. So ngayon nasa 5%. At take note, habang nadaragdagan ang kanilang teknolohiya, dumarami rin ang mga produktong kaya na nilang gawin ngayon. Yung halimbawa, yung mga sa niyog natin, yung mga equipment, ang hirap na yung gawin yan, yung mga de-shilling, yung twining, yung decorticating. Ang hirap yan pag wala kang CNC. Pero ngayon ho, capable na kayo na mag-deliver doon sa mga Yes, we can. Kaya naman kung noon, micro-enterprise lamang na maituturing ang kanyang negosyo, ibahin na raw ngayon dahil kabilang na ito sa small enterprises. Kabaliktaran ng naglalakihan niyang produkto, sa isang maliit na pangarap lamang nagsimula ito. Nag-umpisa po kayo sa 2001. Nung nag-umpisa kami sa fabrication ng mga water tank, yung sa tangke, yung mga household. Kung may background tayo sa agriculture, after a year, gumagawa na rin tayo ng mga hand tractors and threshers. Kasi ang pamilya din namin, farmers din. Kaya nakita namin along the way, anong hirap yung farmers. So, yung pagbibinta ng mga product doon sa farm, doon sa mga traders. Sabihin lang natin, minsan binabarat. Kaya sabi ng farmers, walang kikitain. Kaya nagpo-focus kami doon, yung anong in-between na solusyon. Mula sa pagiging anak ng magsasaka hanggang sa makapagtapos ng agricultural engineering, nabuo ang isang pangarap na gumawa ng makina na makatutulong sa mga magsasaka. Ang problema kasi sa farmers is, right after the harvest sa palay, doon pa rin sa traders, pag ibenta sa traders, ang traders ang magsasabi na magdidictate sa presyo sa farm gate kung magkanong bili nila. So walang option yung farmers. Kaya sabi ng farmers, logi palagi. So kasi doon, kulang ng post-harvest, especially in drying. Nung nakita naman along the way, sinimula namin yung dryers. We concentrate on dryers. Up next, technology developed by DOST. Alam mo bang, pwede mo itong i-manufacture at gawing negosyo? Paano? Alamin sa aming pagbabalik. Akala ng marami pag sinabing DOST assistance, makina lang ang pwedeng ipagkaloob ng DOST. Ang hindi alam ng karamihan, may mga technology ang ahensya na dine-develop na pwedeng i-adapt at gawing negosyo. Hindi lang doon sa sa pinautang ka, marami ding binigay siya yung technology ng DOST. Which is, pag mamasyal ka doon sa main office ng Manila, marami kang matisod na mga bagong mga technology doon. So ginawa niyo po yun? Bumisita kayo doon? Palagi kaming bumisita doon. Okay. Parang sort of upgrading ourselves na anong mga bago ngayon. So ano-ano yung mga technology na inyong in-adapt? Yung malala ko, yung rotary composter. Yung, Ano po yun? Yung waste, yung basura natin sa mga tira-tirang pagkain, turn to organic fertilizer. Sa pamamagitan ng Technology Transfer Program ng DOST Industrial Technology Development Institute, maaaring mag-adopt ang isang kumpanya ng mga teknolohiyang dinevelop ng DOST at gawing commercial products o ibenta sa merkado. So, ang mga eligible na mga negosyante na pwedeng mag-adopt ng itong technologies ni DOST ITDI ay ang mga kooperatiba, pwede rin po ang mga kumpanya, manufacturing companies, mga MSMEs natin or the micro, small, and medium enterprises, pwede rin po ang non-government organizations
Also, pwede rin po ang mga individual na may kakayahan na mag-commercialize ng technologies natin. Kaya naman, kung ang hanap mo ay product na pwedeng gawing business, bakit di mo subukan ang mga technologies developed by DOST? Ang proseso ng pag-adapt ng technologies ni DOST ITD ay particularly yung mga nasasakupan ng licensing. So, ang unang-una po kanina nabanggit ko yung letter of intent. So, kailangan meron tayong letter of intent na isusumite sa Technology Licensing Office. Matapos mag-submit ng letter of intent, magsasagawa naman ng technology assessment. Ang sunod pong step is actually ang discussion na ng Technology Licensing Agreement. Ang sunod po doon ay ang Fairness Opinion Board at ang written recommendation ni Secretary. At kung positive, diretso na sa knowledge transfer o training. Isa itong paraan ng DOST upang masiguro na ang mga teknolohiyang kanilang dinedevelop ay makararating sa publiko. Wala sa mandato natin yung mag-commercialize ng technology in big volumes. Kaya naghahanap tayo ng mga negosyante at kumpanya na mas applicable na sila ang mag-commercialize at mag-manufacture in big volumes nitong mga technologies na to. Kasi layunin natin dito sa DOST ITDI, hindi lamang nasa laboratories yung ating mga technologies, but kundi lumabas ito sa mga laboratories at ma-reach nito yung market natin and yung Filipino people na yun ang pinaka essence ng R&D natin. So inaanyayahan po namin lahat ng mga interesadong negosyante na explore po ang DOST ITDI technologies. Madami po kaming set of technologies na po pwede nyo pong i-adapt at i-commercialize. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa Technology Licensing Office ng aming ahensya at tutulungan po namin kayo na ma-adapt at ma-commercialize itong mga technologies namin. So we are here to guide you and to help you in your technology adoption journey. Up next, Yung tagline ko kasi doon, name it, we have it. Ay, tagline nyo yun. Tagline namin, if I don't have, I look for it just for you. hindi lang kagamitan at makabagong teknolohiya ang naidulot ng pakikipagtulungan ng Suki Trading sa Department of Science and Technology. Nagbukas din ito ng panibagong oportunidad upang mapatunayan ang kalidad ng kanilang mga produkto. Kagandahan kasi dito sa DOST, we are a big, very good working team na kung, for example, nakapagbigay na tayo ng support at the regional level, pwede din natin siyang pa-assist ng mga other, mga institutes ng DOST under the DOST system. So, for example, from TAPI or from MIRDC, yung Metals Industry Research and Development Center, where he actually belongs kasi metals yun sa kanya. And he is an accredited fabricator by MIRDC, DOST MIRDC. So, kapag avail din siya, nasa-certify siya. Now, ano ho ang impact kapag ang isang negosyo kagaya ho ng inyong line of business ay merong accreditation? Iba talaga with support with science-based. Pag may science-based ka, belongs to DOST yan. So, kung mayroon kang ganung accreditations, you're one step forward compared to sa others. Kasi science-based tayo palagi. Patunay ang certification na ito na ang kanyang mga produkto garantisadong high quality. 90% we're dealing with government, LGUs and Department of Agriculture. Yun naman ang karaniwan kong market. At saka cooperatives. Region 1 down to BARM sa Region 12. Yung tagline ko kasi doon, name it, we have it. Ay, tagline nyo ho yun. Tagline namin, if I don't have, I look for it just for you. Kung atin sigurong ikukumpara, di ba, yung inyong kitaan nung mga panahon na mano-mano pa lang nung nagsisimula versus ngayon na meron na ho kayong mga sapat na kagamitan. Yes. Mga gano'n na ho ang nilaki ng profit ninyo? Maybe na-triple na sa amin. Hindi na ako bababa sa 6 M per month.
Vic, ano ang sekreto sa pag-asenso? Ano lang, ang masabi ko lang is tiyaga. Tiyaga, then dapat ang ginawa mas maganda siguro ang nakatulong para sa akin lang yung maki-join ka sa DOST program. Kasi science-based sila. So iba talaga pag lahat ng ginawa mo may science. So yun lang ang masabi ko. So masasabi mo na ganun kahalaga kapag ang isang negosyo ay backed with science? Yes, back to science. Mula sa mga pagkaing ating kinakain hanggang sa mga produktong ating ginagamit araw-araw, malaking bahagi ng tagumpay ng isang negosyo ang paggamit ng tamang teknolohiya at makinarya. At yan nga ang naging sentro ng hanap buhay ni Vic na nagbigay solusyon sa mga negosyanteng tulad niya. Dahil sabi nga nila, sino-sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayo rin lang naman. Dahil tunay na mas matamis ang tagumpay kung lahat asensado ang hanap buhay. Mula rito sa Cebu, ako si Alex Baltazar at ito ang Negosiyensya. Sa atin, dahil sa agham na teknolohiya, negosyo mo'y kikita. Industriya'y arangkada, buhay mo ay gaganda. Sa agham at teknolohiya, negosyo na di aangat na. Sikreto ay aalamin, mga inobasyon palalaguin natin. Sa lakas ng agham at teknolohiya, negosyo mo